So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Pedestal 3 Elimination, Blizzard versus Hespero. So ito na yung pang-apat na review natin sa first round ng tournament, no, sa eliminations. So Blizzard versus Hespero. Na-review na po natin yung Nathan Casper. Sino pa ba yung mga na-review natin? Si Calix Kilan, tsaka si Prince, tsaka Mirage, no? So yun yung mga na-review natin sa Fuego 2 event. So sa mga nagtatanong, alam nyo na yan. Kung hindi pa, balikan nyo na lang po yung mga past vids. Doon ko in-explain kung bakit hindi ko sinunod yung bracket na background natin, no? So alam nyo na yan. Sa mga nakasubaybay sa atin, sinabi ko yon. Sa mga bagong click naman or bagong kita sa natin, sa channel natin, welcome sa inyo. Subscribe naman kayo dyan. Kung trip nyo lang naman, di naman sa pilitan. So yun, huwag natin patagalin to kasi after neto pupunta na tayo sa Tagpasan 4 event, which is yun yung inatenan ko, or yun yung naatenan ko rather, na event na sobrang halimaw ng mga natitirang doon, no? Mga natitirang battles doon, especially yung mga non-tournament, lalo na yung Rayload. Shoutout doon sa Rayload versus Therapies. Putang ina, sobrang tindi nun, men. Panoorin yun kung di nyo pa napapanood. Grabe yun. Tapos yung mga pedestal na naka-line up doon, sobrang basta panoorin na lang. Pero ngayon, focus muna tayo sa Fuego 2. Ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa event na to, kasi magfo-focus na tayo sa Tagpasan 4. So yung last or yung next 4 battles, no. So yun, Blizzard versus Hespero. Let's go. Hespero, unang banat kay Blizzard. Let's go. Pedestal tournament. Pakinggan natin to. Game. Kalaban ko si Hespero, also known as Looney Nahubog. Galing siya sa grupo ng mga rapper na kung mag-deliver pare-parehas ng tunog. Pero solid tong si Baba. Palagi ko yung pinapanood, lalo na yung pag-rap niya sa harap ng tropa niyang tulog, real talk. Ito na ba yung nakakatakot? Yung mga jokes ni Sinyo pinagko-combine. Sinama pa yung kaklase niyang payatot sa pag-spit ng mga flip-top lines. Pwes kahit mag-compile ka pa ng mga million rhymes, di ka magiging mabangis na reptile. Tandaan mo, sa paningin ni M-Site, isa ka lang baby crocodile. SK! Presenting Hespero ng Tacoma! Isa sa mga baby buhaya. Hindi niya kaya magkampiyon, pero kaya niyang manalo sa kampanya. Kasi kung usapang ideya, si Hespero walang kagaya. Pinapatanggal niya yung maayos na ring, tapos isasama niya sa project niya. Gagawin niya ang lahat para yung Barangay Talayan maging okay. Magpapakabit siya ng signage, yung mga paalala naka-wordplay. Basta si Hespero nagbantay, abay talagang gagaan ang buhay. Yung mga kalsadang walang sapa, papagawan niya ng tulay. Serbisyong bilyabiray. Ganyan siya kahusay. Pero sa battle, napakayabang, yung galawan, todo bigay. Yung mga linya, panay magaling ako, malakas ako, wala nang hihigit sa tunay. Tangina, lahat ng tugma mo tungkol sa'yo, ang tawag doon, bilyabirime. Pangalan niya, Hango sa Tala. Sara Hieronimo yung mindset. Binoto siyang SK ng buong Talayan, naging effective yung panggagamit. Wala pang 2 weeks, ubos na yung pondo. Putang ina, galing mo rumakit. Kaya anong Sara G? Baka Sara D, kasi 11 days, ubos yung budget. Pero tinalo ka ni J-Ray G at Class G. Yun ang nasagop kong balita. Yung mga damulag, binubuli ka, pinagmukha kang Nobita. Pinagtripan ka lang ng mga gangsta, ganong kakahina. Sinibak ka lang ng mga tomboy, brum brum, Mio Khalifa. Kaya pati tikimin kita ng hard fuck hanggang tumbong mo mawasak.
Oo, yung kak sa sobrang hard, mahihirapan kang lumakad. Ngayong natapat sa artistahin itong Between, mapapahamak. Tignan natin kung makasabay itong star sa karisma kong pang starstruck. Ha! Kami na may backhand, better start. Woo! Time. Galing ng 2 minutes mo. Okay, so Blizzard. Recap lang natin yung performance ni Blizzard sa 1-up 4 kasi na-review na natin yun yung tournament na kung saan doon nag-champion si Joss. Shoutout kay Joss, no? Shoutout kay Joss. 1-up 4, pag-usapan muna natin kasi dito ko ikukumpara yung performance ni Blizzard. Although may mga napanood na akong battle ni Blizzard, 'di ba? Laban niya kay Supremo at saka laban niya kay 7K, part ko na 'yon. Pero balik muna tayo dun sa tournament na na-review natin last January, yung 1-up 4. Okay. First round ng tournament, natalo si Blizzard doon, pero unexpected, hindi tumuloy yung si Jans ata yun si Jans, no? Hindi tumuloy yung nanalo, no, sa second round. Instead, binigyan or si Blizzard yung nagpatuloy dun sa run ng 1-up. So anong nangyari? Yun, na-review natin. Grabe yung Blizzard doon, lalo na yung laban niya kay Dodong Saipa. Alam ko kay Dodong Saipa yon. Pinatunayan ni Blizzard na karapat-dapat siya na pumalit kay Jans. Hindi ko maalala kung si Jans ba yung yung nanalo doon sa first round. Basta pinatunayan ni Blizzard na siya yung karapat-dapat or na worth it, or sabihin nating tama lang yung naging decision na siya yung naging sub dun sa nanalo. Pinatunayan niya yun laban kay Dodong Saipa. Ang lakas niya doon. Tapos pagdating sa semis against Killua, naalala ko, binoto ko si Blizzard sa sa semis na yun. So para sa akin, si Blizzard yung mag-a-advance sa finals that time. Andun na yung points of view ko dun sa battle na yun. Inano ko yun, bin-breakdown ko yun na yung naging rounds kasi ni Killua that time is naging naging ulit na yung mga angles about dun sa nanay, something ganun di ba? Kaya naalala ko lang. So ayun. So second round tsaka semis, para sa akin sobrang pinakita ni Blizzard na na karapat-dapat siya dun sa 1-up tournament. Pero ayun, it is what it is. Napakaganda nung naging laban sa finals na Killua versus Joss, di ba? Going back, Blizzard versus Espero. Bakit ko binring up yung Blizzard sa 1-up 4 sa round 1 ni Blizzard dito sa Pedestal 3? Kasi mas malakas yung Blizzard doon sa Dodong Saipa tsaka kay Killua compare dito laban niya kay Espero. Although round 1 pa lang to, no? May 2 entry pa si Blizzard, pero sa timpla or sa language or sa sa pinapakitang performance ni Blizzard dito, medyo nabibitin ako dun sa readings niya. Parang may kulang sa pinaka-direct diba? Medyo tagilid pa yung mga, hindi pa masyadong tumatama kay Espero yung mga punchline niya. Or sabihin natin may mga tumatama pero hindi ganun ka-impactful or kulang sa DN, hindi ganun kabigat. So more on jokes din si Blizzard dito. Yung mga naging effective lines niya is jokes, no? Wala tayo narinig na mga haymaker na, alam mo yun, diretso, solid, punto. Wala tayong narinig na ganun. Jokes, tapos hindi ganun kabibigat yung mga naging nakita at narinig ko sa round 1 at performance ni Blizzard dito. So meron pa naman, may 2 entry pa naman, pero sana looking forward ako kay Blizzard na mas maging powerful, mas maging madiin yung mga haymaker at punchline niya kay Espero. Kasi Espero, guys, ilang beses na natin na-review sa Espero, ilang beses na natin nakita si Espero, na-meet, nakausap, di ba? Alam ko na rin yung katulad ni Casper na sabi ko nga sa inyo,
ilang beses natin na-review. Alam ko na kung paano kung A-game ba nila yun o hindi. So, parang sineset ko na or nag-expect ako ng solid na performance para kay Espero. And feeling ko yung round 1 ni Blizzard is hindi yun enough. So, if hindi naman mag-meet dun sa expectation ko sa performance ni Espero, pwede natin balansehin natin na maayos yun. Pero, so far, round 1 ni Blizzard, medyo hindi pa yun ganun kasolido. Hindi pa umuulan ng mga punto, kulang pa sa DN, kulang pa sa impact. Marami pang kulang dun. So, jokes, effective, pero pinaka panlaban or pang battle, medyo hindi ko pa nakikita sa round na yun. So, yun. Tignan natin round 1 ni Espero. Tangina, puro SK. Pero yung laman, kalokohan. Baka ikaw yung SK sa sobrang kabobohan. Tanga, sa mga ganun na angle, hindi to yuyuko. Sige, ako yung chairman, pero standing mo yung uupo. Kasi real talk, siningit ka lang sa lineup, pamalit ka lang na MC. Siya agad-agad naisip nung di available si Kenji. Hindi available si Kenji. Gago. Oo, alternatibo. Tuwang-tuwang napansin yung slot inangkin. Pero paano naging pangumpleto kung kulang-kulang din? Kasi di sapat kaalitan para bang madalian. Sa akin umarap, kamalian. Ito palaban, may iwan. Kahit na mag-rap, palagian. King ina mo. Kamulti. Props doon, Espero. Pero paano naging pangumpleto kung kulang-kulang din? Kasi di sapat kaalitan para bang madalian. Sa akin umarap, kamalian. Ito palaban, may iwan. Kahit na mag-rap, palagian. Kung dala ng mga karaniwan, makikita pa rin na lamang ako sa layo ng ating pagitan. Kasi lamang bawat linya ko at rounds, talagang litaw yung relation. Imaheng nagmumula sa star, parang constellation. Pero di ba may gusto ka kay Sarah? Yun yung minarket mo. Oo, baliw siya kay Platito, yung binasted ko. Real talk. Pero partner daw sila ni Platito. Kasi siya yung tasa. Ha? Gago ka, pre? Tado tabi! Paanong ikaw yung tasa? Eh, mukha kang kape. Tanga, diring-diri na sa'yo yung tao. Paano? Mabaho ka nga. Tas napakakulit. Masyado ka na. Katok pa ng katok sa puso ni Sarah. Sarado na nga. Piling dikit kasi si Gago. Hoy, tanga mo. Di porkit sinaraduhan ka ng pinto, eh close na kayo. Tas sasabay ka sa akin, mapapahamak din lang. Sa makatabit yan, mawawasak tingnan. Kasi bagsak ka nga sa Platito. Paano pa kaya sa makabasag pinggan? Ano, dadaan mo to sa jokes? Puta, awit na. Kasi matik nga. Madali naman talagang magpatawa lalo't pogi ka. Tingnan nyo kasi pang Viva Max. Gege Nagar. Alam mo sino ka 69 mo ron? Si AK Rabal. Pasok ba? Ano gago? Galit ka na? Galit ka na? Wala mong masasabi lang ay my God. Tapatan ba naman ang H, yung B, sigurado ma-high blood. Ano, sakit sa batok? Kaya pala nangangatog na. Kasi di niya to na-measure. Consistent mga texture, dun pa lang sa linya ko na high blood, ramdam mo na yung pressure. Pero siya daw si Nazareno, palakpakan! Nagbibigay ng himala. Pero yung resulta malala. May pinalakad na pilay, ayun gago na dapa. Kasi Nazareno, tapos Blizzard, tila di na tumugma. Ang layo humulma. Ako pag naglabas ng init, malabo ka umubra. Kaya kung ikaw yung Nazareno, pues sigurado sunog ka. Alam ko, makakakuha ka ng hiyawan. Kasi utu-utu sila. Pero wag kang masyado magbida. Ganyan talaga pag Nazareno para umusad. Binubuhat pa ng iba, di ba? Kaya dik-dik sinalang nyo. Marami na akong gustong sabihin, pero wag natin putulin yung momentum ni Espero. Kasi pag nag-explain ako dito, baka di ko pa maramdaman ng yung buong round ni Espero, pero marami na gustong sabihin. Ang lakas ng round ni Espero dito, guys. Kasi utu-utu sila. Pero wag kang masyado magbida. Ganyan talaga pag Nazareno para umusad. Binubuhat pa ng iba, di ba? Kaya dik-dik sinalang nyo. Sa siksik na barang to. Pit-pit, tiyak, git-git, mangingilid, hinarang mo. Yung bit-bit pangatay po. Pinakamalakas sa hanay ko. Kaya mananalo ka lamang sa Tacoma kung si 7K kalaban mo. Okay, eto na. Sobrang daming puntos
na nagawa ni Espero sa round 1. Performance, okay, isa-isahin natin ha. Performance, yung pagiging aggressive ni Espero, mas aggressive si Espero compared sa aggression ni Blizzard. So kanya yon, bibigay ko yun sa kanya. Syempre sa rhyming skills, sa multis, 'di ba? Sa difficulties ng buong round 1 ni Espero, kanya rin yon. Kita nyo naman yung multis, ilang beses nag-multi si Espero doon, and pasukin sa akin, alam nyo naman, fun, no? Or hindi naman sabihin natin fun, parang gusto ko makarinig ng mga ganun, yung mga sunod-sunod na rhyming. Kaya nga napuna ko yung kung napanood nyo yung review ko kay 7K tsaka kay Epeteticos, na sobrang namangha ako dun sa multis ni 7K. Sa buong round 1 siya nagmulti puta. Shoutout kay 7K. Napag-usapan namin yung round 1 niya kay Epeteticos nung 1 minutes kasi nakita kami doon. So yun, shoutout 7K, shoutout. Ang lakas nun. Kaya nung narinig ko yung mga multis ni Espero sa round 1, score yun para sa akin. Tapos kung ano yung naging kulang ni Blizzard sa round 1, sabi ko kulang yun sa impact, kulang yun sa DN, kulang sa mga direct punches, basta ang dami ko napansin kulang sa round 1 ni Blizzard. Yun naman yung narinig natin kay Espero. Andun yung mga direct punches, andun yung mga haymakers, andun yung mga laro, andun yung mga punto, yung mga malalakas na haymaker, yung impact malakas. Nagustuhan ko yung Nazareno kasi kailangan ng tao para binubuhat na maraming tao, 'di ba? 'Yon. Nagustuhan ko 'yon, solid 'yon. Yung pinakita rin ni Espero dito na sobrang balanse niya sa battle rap, no, sa mga elements ng battle rap. Nag-multi, nag-jokes, bumara, napakita ng wordplay. So props kay Espero, malinaw 'yon. Ibibigay ko 'yun sa kanya sa score na 10-8. Nagustuhan ko yung performance ni Espero, nag-complement kung ano yung sulat niya para kay Blizzard, and more direct punches yung narinig natin kay Espero compare sa performance ni Blizzard sa round 1. So it's a 10-8 for me, Espero. Binadibag ko nga eh. Gusto mo pa? Nga eh. Time. Tatako mo kung si 7K kalaban mo. Time. Walang banat. Binadibag ko nga eh. Gusto mo pa? Palit na lang kayo. Ang ina mo eh. So, gago. Parehas silang spoken word artist ni Antonym. Pero si Espero naaasar. Paano si Antonym malayo na narating, ini-invite pa sa iba't ibang lugar, habang si Bading umi-esophagus pa rin. Sobrang saklap lang mga par. Nakakatawang ikaw yung bituin, pero siya yung nag-guest sa Pinoy Pawn Star. Yan. Kaya nangihiram to ng tapang sa alak. Yan ang gawain ni Abnoy. Kapag lasing, putang ina, yung aura niya nagiging bad boy. Bigla yung naghahamon ng away. Umayos ka nga, hoy. Kung si Bathan, taga mataas na kahoy, ito, madalas na maoy. Pero madalas na maoy. Pero siya daw ang ghostwriter ni Casper. Shit, nakakabilib. Pero ikaw naman sinusulatan niya, pag yung lagay mo, tagilid. Tama kayo nang narinig. Tinutulungan siya ng multo na niya na boyfriend. Oo, yung sandata niya, galing sa spirito, parang si Alfred. In speaking of sandata, nung ultimo sa bahay. Espada, spirito, Alfred. So, sa Ghost Fighter, sa mga nanonood ng Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter sa Channel 7, alam niyo yun. No? So, yun. Spirito, parang si Alfred. In speaking of sandata, nung ultimo sa bahay nila Katana, doon siya nag-sleep over. At pinaganda pa siya ng almusal, kaya si SK di makaget over. Sobrang sweet daw mga par. Partida, wala pang label. Tanga, kaya mabait siya si Katana kasi mahilig siya sa Star Maker. Katana Nathaniel Katniel. Hindi.
De, ang totoo, nire-recruit niya si Katana sa Tacoma. Ang kaso si Katana, di pa sure. Kaya inuunti-unti ng putang ina para mapadali yung procedure. Balak pang isali sa Tacoma, puta, grabe nice move. Gustong hugutin yung Katana, malaking Arthur. Dating impyerno represent, ngayon sa Superbook na nagka-interest. O, kala ko ba alagad ka ni Boss Bars? Iba't dumidikit ka kay Moises? Galawan mo, Hes, wala sa normal. Ganyan talaga kapag brainless. Tingin ko sa'yo, Mabs, phenomenal. Kasi nakikinabang ka sa Jimenez. Pero in fairness. Okay, Mabs, phenomenal. Nakikinabang sa Jimenez. So, Sikit Jimenez yung tinutukoy niya sa Mabs. Nanonood ako before ng Mabs nung pandemic days, no? Doon kasi nakilala yung Mabs nung mga pandemic days. Syempre, lang, nasa loob ka lang, ano yung gagawin mo kundi manood na lang kasi dating parang ako nag-basketball kasi ako dati. Parang laman ako ng court, di ba? Ayan, sa sobrang gusto ko na mag-basketball, na lang ginawa ko, nood ako hanggang sa nakita ko sila Coach Mav. Yun, hanggang sa nasubaybayan ko ang subscribers pa lang nila before is 30 or 50k subscribers. Nasubaybayan ko yung hanggang 1M nila. So, yun yung yun yung naging ko sa kanila. Subaybay ko sa kanila. Pero after nun, yung 1M to 2M nila, hindi ko na masyado nasubaybayan. Kaya medyo may mga kilala naman ako dun sa Mavs. Sila Jolo, sila Jimenez, sila Kit, no? Sila Arman. Yan, kilala ko pa sila Arman sa mga na yan eh. Yun, marami pa. Sila Jillian, sila Justin, 'di ba? Yun, going back. Sorry. Na ko lang, na-recall lang talaga sa akin yung panahon na nanonood ako sa Mavs. Dikit ka kay Moises. Galawan mo, Hes, wala sa normal. Ganyan talaga kapag brainless. Tingin ko sa'yo, Mavs, phenomenal. Kasi nakikinabang ka sa Jimenez. Pero in fairness, binansagan siyang top dog sa Motus. Yun ang sabi ni Lipcram. Pero iniwanan ka daw ng syota mo na walang sapat na dahilan. Si Espero balik na pagiging jakulero. Simula nung siya'y mapalitan, yung dating top dog nagbukang Hachiko kasi hindi na binalikan. Kinarma ka, no? Okay. Sinabihan mo kasi depress si Poison 13. O, tignan mo ngayon si Marco, naging blooming at binalikan pa ni Patring. Ikaw, tumatanggi sa babae. Hindi! May pinopormahan tong praning at yung tinutukoy kong babae, sa round 3 natin talakayin. Let's go! Okay. Yung round 2, ganun pa rin eh. No, ganun pa rin. Hindi ito yung Blizzard na napanood ko sa 1 up 4. Hindi ito yung Blizzard na napanood ko sa laban niya kay 7K or kay Supremo. Kasi palag yun eh. Malakas na Blizzard yun eh. Malakas na Blizzard yung especially yung lumaban kay kay 7K. Tanginan, solid yun. Dikit nga yun eh. 'Di ba? Pero binoto ko dun si 7K. Alam ko binoto ko si 7K doon. Pero yung kay Supremo malakas din si doon si Blizzard doon. Although parang may sa pagkakatanda ko parang may siya doon. May freestyle or what. Basta parang may stutter siya doon, 'di ba? Pero hindi ito yung ine-expect kong Blizzard, guys. Real talk, hindi ito yung ine-expect kong Blizzard kasi pag nasa tournament, alam ko 'di ba? Parang kinumpare ko lang, no, yung laban ni Blizzard dun sa 1 up na tournament. Syempre, especially tournament tong pedestal, kailangan niya mas dumikdik eh. Pero hindi yun yung narinig natin, 'di ba? So, 1 and 2 ni Blizzard, parehas ng approach, parehas ng laman, parehas ng atake. So, yun. Espero tayo. Kung ano yung naging comment ko sa round 1 ni Blizzard, ayun lang din eh. 'Di ba? Medyo kulang eh. Kulang sa Haymaker, kulang sa DN, kulang sa impact yun. So, yun. Atin talakayin. Let's go! Gusto daw ni Katana sa Tacoma. Di namin kailangan ng ermitanyo na bulol. Siguro gusto mo, bigay mo sa akin yung tingnan natin kung paano pumurol. Tang ina mo, tanga. Yung mga linya mo about sa ex, di na yan mabisa. Taken ako ngayon, shoutout kay Krisa. Ulol ang dumi mo! Pero grabe yung skill set. Talagang pang heavyweight tong lodi nyo. Napaka-advance oh. Pero late nung ultimo. Dumating group photo na.
Tapos siya pa malungkot na tingnan. Tutok na kami sa camera, oh. Siya tumututok sa bilyar. Nagmukmok kaysa mag-sorry. Ang tindi niya. Ano, dumikit lang sa bilyar, may pasensya na. Pasensya, bilyar, ulol mukha kang lupa. Di ba gano'n ako mag-wordplay? Oh, modus niya, men. Pero dahil pangit at joker, kahit corny, puntos pa rin. Tang inang yan. Patawang nagpapakabayani, ulo lang lame ng kathamo. Ako pag tumarak malalalim, yung pain malalapo, tong wax maglalaho, yung lupa tinubuan, Andres Bonifacio. Ang seryoso ko, di ba? Tapos mga reference mo, Sarah G, Marian Rivera, Marimar, Baduy na haymaker. Tapos na 5-0 ka dito, Jake. Eh, ang baba ng level. Pero gamitin ba naman si Marian? Talagang bibida sa 7. Pero okay, ang bait-bait sa personal. Lagi nakakuya. Opo, po. Humble na bigatin. Pero kapag gusto naman bully, nagiging sip happens. Ano? Tatanggi pa nga gagi. Tanga may nag-send sa akin ng combo nyo ni RB. Kalat nyo. Tangina nyo mga takot! Wak na mag-utol. Galing pala yun sa maiitim, kaya panay dark humor. Papasa mo pa sa kagrupo ko. Kala mo di mababali. May nalalaman pang hip happens kasi dun siya nangyayari. Ulul gago. Porkit di mo na kayang sumabay sa battle. Gago, mahiya ka. Porkit di mo na kayang sumabay sa battle, gago, mahiya ka. Nagtatago na lang sa page, paano, pahinana. Pero alam nyo yung best part? Nagtatago sa page kasi pahina na. So, nilaro niya yung page na tagal ng page pahina sa pahina na humihina na. Okay. Porkit di mo na kayang sumabay sa battle, gago, mahiya ka. Nagtatago na lang sa page, paano, pahinana. Pero alam nyo yung best part? Guess what? Dinami niya rin dun si Islak, kaya next ka na sa may headshot. Baka nga ito rin yung dami tanginan to. Tingin mo nakakatuwa ka pa? Ulol pa bibo ka. Lakas man trip, porkit yung pinagtitripan, walang ideya kung sino siya. Tanga, kung may problema ka sa amin, sabihin mo harap-harapan. Di yung sa pagtatago ka malakas. Pero kung gusto mo panindigan yung trip mo, tara suntuan tayo sa labas. Ulol! Corny na duwag! Bonjing na huwad! Lakas umentra, porkit bumenta yung clothing niya natupad. Kaya pala galit sa mga SK. Kasi dating napi. Pinagwalis sa babuyan, tas sinahuran siya ng apir. Paano yung hiling niya 5K? Kaya iyak nung nabisto. Napaluwa nga mismo. Kasi sinali ka sa tupad, pero di tinupad yung wish mo. Diba? Tinungtungan to, estilo mo. Patunay na kaya akong umarok. Ikaw kung walang komedya, kaya mo bang umabot? Tanong lang. Kaya mo bang umabot? Hindi! Malabo tong umarok. At binaba ko na yung linya mo, di mo na kailangan sumagot. Time. Gigil si ano ngayon Gigil si tawag dito. Espero ngayon, puta, gigil. Gigil yung alam mo yun, yung ano niya, yung eagerness, yung gutom sa lalo na dito sa pedestal. Iba yung gigil ni Espero. So consistent Espero. Round 1 and 2 parehas katulad ng nangyari dun sa round 1 and 2 ni Blizzard. Ang naging flaws lang ni Blizzard sa 2 niya, consistent siya di ba? Hindi kasi naging ganun kalakas yung round 1 ni Blizzard para sa akin para sa akin hindi naging ganun kalakas. Tapos yun din yung naulit sa round 2. So consistent 1 and 2 ni Blizzard, no. Nag-aantay ako ng pag-angat ng level or ng mga punchline dun sa round 2. Alam mo yun, sobrang nag-antay ako. Sabi ko nga, kahit 2 or 3 solid na haymaker lang, Blizz, ayos na yun. Pero hindi natin narinig yun from start to finish ng round 2 niya. Hindi natin narinig yun. Sa round 2 ni Espero, para sa akin, slow start naman yung round 2 ni Espero compare sa round 1. Yung round 1 niya kasi atake agad di ba? Pagkapasok atake,
Tas yun, consistent from start to finish, ganun. Sa round 2, Nespero para sa akin naging slow start, pero unti-unti namang umaangat yun hanggang sa naabot na niya yung kung ano yung naging performance niya sa round 1. So, ayun. Pinagkaiba lang, malakas yung naging umpisa ni Nespero sa round 1, tapos round 2, slow start, no? Pero still, natapos pa rin ni Nespero yon ng solid at malakas. Hindi siya nag-stay dun sa pagiging sa pagiging mababa or pagiging na slow start. Hindi siya nagstay doon. Umangat siya. Pinapang niya yun hanggang sa ma-perform niya yung katulad ng performance niya sa round 1. So, para sa akin, espero pa rin yun. Andun pa rin yung mga punto. Andun pa rin yung mga, alam mo yun, yung pinaka nagustuhan ko kay Espero, yung kung paano niya dinideliver, kung paano niya pine-perform yung mga line, especially yung mga setup, tapos sobrang effective ng delivery niya dun sa pinaka punchline. Sobrang nagpe-pay off Kaya, diba, sabi ko sa round 1, nagko-complement kung ano yung performance ni Espero, kung ano yung pinaka-performance niya dun sa returns niya. Sobrang nagko-complement yun. Kaya, para sa akin, it's a perfect 20-16 para kay Espero. Yo! Putang ina. Ang dami mong nilabas. Putang ina ka. Para kang tropa mong putang ina ka. Ikaw nga yung maraming nilabas na papel. It means ikaw yung pahina. Tang ina. Di daw matutupad yung wish ko. Pues pababagsakin ko tong star para matupad yung wish ko. Tupad. Tang ina mo, edited dyan. Gago. Wala akong damit na ganyan. Ina mo. Yo. Sina-Esperot 7K ang mga demonyo sa Tacoma. Pagdating sa trash talk, pangungupal, kagaguhan, magkasama. Pero si 7K nagbago na. Nagsisimba na. Umiwas na sa gawaing masama. At lumaki na yung galit mo kay 7K simula nung napalapit siya kay Ama. Real talk kaya anong di tumatanggi sa babae? Ulol, di mo kami maaaneng. Trip na trip mo si Amari, nahihiya ka lang umamin. Oo, marami nakapagsabi sa akin na meron ka sa kanyang pagtimingin na malalim. Daig mo pa raw naglilihi kasi nagkikrave ka sa maasim. Nang ina, yung lumalandi dun kay Amari, hindi taga si Palay. Kaya kay Kalik, sorry Brad, mali ka nang idinadamay. Ibang natan pala humaharot dun kay Inday, puta akala ko si Palay, yung pala si Papay. Grabe si Papay, ibang klase yung panlasa. Yung pagmamahal niya kay Olive, out of this world na merong halong pagnanasa. Basta katabi niya yung babaeng maputi, lumalakas kanya. Out of this world, pagnanasa, okay. Nilaro niya yung pagnanasa sa NASA. Grabe si Papay, ibang klase yung panlasa. Yung pagmamahal niya kay Olive, out of this world na merong halong pagnanasa. Basta katabi niya yung babaeng maputi, lumalakas kanyang kumpiyansa. Dikitan ba naman ni Miss Tisa? Talagang tako, mabisa. Pero maiba, asawa doon ni Mirage na OFW, pinasok sa rep. Utang na, nagawa pang maging masaya. Yan pala yung mabuting ehemplo, gustong mamatay kababayan niya. Para lang sa simpatya ng tao, sarili niyang prinsipyo, tinaya. Tanga, walang OFW yung maaabuso kung walang gobyernong pabaya. Real talk yan. O sasabihin niya, ginaya ko lang naman estilo ni Mirage. O doon palang mali na, chong. Sa bagay, yung magandang ugali, di na tinitignan yung pag-eleksyon. Kasi pag yung OFW ang namatay, mali yung desisyon. Pero pag buhay, putang ina, pengin Toblerone, gago! Di mo ako madadaan sa ganyan. Ibahin mo ako, Tolongges. Kaya kitang sabayan sa sigawan kahit mawalan ako ng boses, di ako hihinto sa liga. Itutuloy ko aking progress hanggang magkampiyon ng isang nega mala CJ Perez. Parehas kayo ng hairstyle ni Jose Rizal. Pero pasensya na, Espero. Kinumpara kita sa bayani, kaya mamamatay ka sa kwento. Ito ay ultimatum hes, dito na matatapos ang enkwentro. Simulan mo na mag-consumatum hes, oras na marinig mo na yung fuego. Reactor Squad! Fuego! Gago! Reactor Squad. Okay, isang mabilis na lang para sa round 3 ni Blizzard. Ayun nga, consistent. Malinis naman yung naging performance ni Blizzard.
Maayos naman yun. Wala naman choke, wala namang stutter. Naitawid naman niya ng maayos. Yung na-deliver niya ng maayos yung mga verses niya. Andun naman yung mga suntok. Pero ang pinaka-comment ko lang or pinaka-take ko lang dun sa mga bara niya is ineffective yung iba. Yung setup, medyo nagiging hindi worth it kasi pagdating sa pinaka-punchline hindi masyado nag-pay off. So, yun. Yan, paulit-ulit yun. 1 and 2 and 3. Ganun yung naging takbo ng battle ni Blizzard para kay Espero. So medyo may kulang yun sa DN, kulang yun sa mga punchline na alam mong susugat kay Espero, di ba? So nakulangan lang ako sa Blizzard. Malakas pa rin yung Blizzard dun sa 1-up-4, especially laban niya kay Killua, no? Big shoutout dun sa laban ni Blizzard kay Killua. Sobrang lakas ni ni Blizzard dun. Pero dito medyo kulang, hindi to yung Blizzard na inaasahan ko. So okay. Tangina, naghanap pa ng katulong. Talagang yung mga bara ko gusto ma-void. Yan yung kulang-kulang, nangingi ng tulong sa Mongoloid. Oh, sino nanood dito ng Royal Rumble? Yung sa PMC. Tangina, tuwang-tuwa kay Aubrey. Nung nanalo, inalog pa. Sabay pulot ng napkin, tas inamoy niya. O ano, kala mo nun vampira ka? Kaya nagawa mo manakaw? Bambiray mo kang tutok na tutok ka sa araw. Tangina. Mukhang tutok na tutok ka sa... Niyabang niya pa sa amin yun na dekwat, puta, besyak. Binandera dugoan na napkin, puta, red flag. Grabe yung kamanyakan, iba nga rin. Parang lahat halayin. Pati ata si Epi mukhang yayayain. Pero kung si Vicente sa battle natitrigger pag yung pamilya na diin, itong pamilyado nagiging single pag may babae sa event. Kasi bukang bibig niya si Matina, Maria at Sarah. Bay naman. Pero ni minsan narinig nyo bang nabanggit niya si Zaira Anna? Di ba hindi? Tapos till death do us part. Puta sablay chong. Halos patayin mo na si Sai sa panloloko. Ano pa say nun? Ang liliit pa ng anak nyo. Di pa kaya na wala ka. Tas ikaw naririto sa iba nagnanasa. Grabe, malala nga. Imbis magpalaki, magalaga, nagpapalaki ng alaga. Gago! Tas nagagawa mo pang ngumiti, tumawa-tawa. Kakengko yan pa, naudyok niya. Yung bunso mo nasisaya sa ginagawa mo, malungkot na. Tanga, kasi unang panalo mo sa battle, pati pamilya mo sumaya. Kasi sa pinasok mo na pangarap, isa sila sa tumaya. Pero mas nakilala na malibog, manyak, kaya dapat pa nga ba matuwa? Kung pati sila sinasaluyong kahihigang, ikaw lang naman yung gumawa, tanga-tanga. Di mo man lang ba naisip na pwede silang madawit? Na sa karma nahaharapin pati sila makikihati? O baka sadyang walang pake basta laman nga raw ay madali? Paano ka naging haligi ng tahanan kung ang rupok mo sa babae? Kasi paano kung sa anak mo na mangyari? Bastusin ng mga kaklase, pilitin na madali. Anong mukha pang ihaharap mo ay ganun ka rin klase na lalaki? Ano naninira ng pamilya? Hindi yun yung pinupunto ko, tangina. Di ko sila kailangan bastusin sirain lalo't ginagawa mo na. Nag-audition daw si Supremo sa PBB. O, ano nakakaya ron? Magaling sa pag-e-edit si 7K, anong nakakaya ron? Nagbebenta ng jacket si Nathan, anong nakakaya ron? Wala! Pero pinapalala niya. Madla, pinapaniwala. Pero alam mo yung mas malala nga, sarili mong mga anak, kinakaya ka. Shit! Pero alam kung pwede mo kung kengkoyin. Pero alam kong pwede mo kung kengkoyin para nga na makaharap. Mag-jokes, tumawa-tawa o mas tanawala lang. Pero mas maigi sa'yo magbago sakali na maagapan. Kasi pag tadhana na nagbiro, di mo na yan matatawanan. Uking ina mo, Espero. Hindi nga para sa laban na yun. Yo, Motos back. Utang inang yan. Di ko ina-expect na ganun yung magiging timpla ng round 3 ni Espero. Tangina, di ko na pinutol yun, no? Kasi, ano na eh. Lakas ng round 3 ni Espero po siya. Real talk eh. May pinaguhugutan eh. Yung mga punto niya, di ko alam kung saan niya hinuhugot yun eh. Grabe yun, Espero. Parang ayun ata yung buong round niya na ano eh. Diba?
pandidis, no? Ay, hindi na pandidis eh, pero ang lakas nun. Real talk yun, real talk na, alam mo yun, hindi natin yung, sorry, yung nabuo na yung pinaka-image or imagery, kung tawagin, 'di ba? Sabi nga nila, yung mga real talk sa battle is hindi natin alam kung real talk yun o hindi. Depende na lang kung paano dinideliver ng mga bawat MC at kung paano niya mapapaniwala yung crowd, yung nanonood, yung nakikinig, no? So, it depends on your kung paano mo yung paano mo inabsorb or yung imagery, kung sobrang sobrang nagmatter ba sa'yo yun. And para sa akin, sobrang nagmatter yung round 3 ni Espero, na na nabuo niya yung image sa isip ko, sa utak ko na ganun ba yun, 'di ba? Pinakamalakas na round, alam mo yun, malakas na yung 1 and 2 ni Espero, pero ito yung pinakamalakas na round para sa akin ni Espero. So, kung pwede tayong lumagpas sa 10 points, pwede kong bigyan ng 15 or 20 points si Espero doon sa sobrang diin ng mga punchlines niya. Ganda nung laro niya doon, tangina. Pinaka nagustuhan ko doon yung sumali ng PBB si Supremo, nakakahiya doon. Magaling mag-edit si 7K, nakakahiya doon. Nagbebenta ng jacket si Nathan, nakakaya doon. Tapos binalik ni Espero kay Blizzard na ikaw na kinakaya ka ng mga anak mo. Fuck! Doon pa lang tinawasan ni Espero yung battle. So, it's a 10-8 consistent from round 1 to 3. Round 1 and 2 para sa akin, pantay yun para kay Espero. Pero yung round 3, nasa ibang mundo na tayo. Ibang level yun na performance para kay Espero. Round 1 to 3 naman ni Blizzard, same. Hindi ito yung, ulitin ko lang, hindi ito yung Blizzard na hinahanap ko. May mas malakas pa na Blizzard, alam ko yan, kasi napanood ko si Blizzard sa FRBL, sa 1UP especially. Hindi ito yung Blizzard, no? Meron pa, may malakas na Blizzard ba? Sayang hindi yun yung nakita natin sa battle na to, diba? Pero sa battle na to, all 3 rounds, Espero tayo dun. 30 to 24. Ating league, Fuego 2, Pedestal Tournament. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yan. Siyempre gusto kong pasalamatan Sir Cabal. Mag-a-advance for Philippines sa pagsuporta sa event na to. Pero ang boto ng Urado, mag-a-advance sa next round, 5-0. Magingay para kay Espero. Shoutouts kay Blizzard. Yun, Stephen mixtape ni Vicente, abangan nyo yan ngayong March. Carbonara, syempre kay Kuya Isko, Andrew, Ryan, Ondot, Kuya Ambo, Elikoy, Eman, Aaron, Mel, Patricia, Rogin, Judge Jinan, Matina Musika, Uy! May shoutout pala ako doon. So, thank you, Espero. Hindi ko alam na may shoutout ako doon. Tangin na. Espero versus Pilos, kanino kayo? Isang magandang dikdikan yan sa second round ng tournament. Oral Vicente, abangan nyo yan ngayong March. Carbonara, syempre kay Kuya Isko, Andrew, Ryan, Ondot, Kuya Ambo, Elikoy, Eman, Aaron, Mel, Patricia, Rogin, Judge Jinan, Matina Musika, Kirby Oraler, Lawrence Ladisla, syempre sa CC Griffith. Yan. Okay lang yun. Bawi. At least maganda naman napakita natin. Shoutout lang ako sa Koshiwer, kay Boss Alvin, tsaka kay Boss Rayan, Boss Odeng, na nakasuporta palagi sa akin. Shoutout kay Unyo, Justin, Papa Bong, Mama, kay Sai, sa anak ko, Saya, Nene, kay Kuya Unjun, Jaybert, Chunchun, Zaik, Atina, Kuya Amel, mga tropa ko, Alile, Meka, Jackie, Roxy, Jasmine, Ma'am Tina, Rosel, Glenn, Primo, Uncle Max, Tuki, Ken, Apollo, Atikus, Kiluwa, Treb, Jandelo, Makoy, Dami Reg, Brian Ace, Jabo, Amari, Heidi, Dopes, J1, Grim, AK69, RB, Eric D, tsaka kay Jabo, tsaka kay Da Vinci. Congrats sa Espero. Yo, Anthony, shoutout sa Koshiwer. Hindi ako sponsor niyan. Baka naman. So yun, round 1 ay kay Espero. Ang score ko ay 8.5 para kay Blizzard, 9 para kay Espero. Medyo dikit yun. Tapos round 2, 7 kay Blizzard, 8.5 para kay Espero. Round 3, 8.5 para kay Blizzard, 9.5 para kay Espero. So yun, 3 rounds, boto ko kay Espero. Yeah. Stock 1, binoto ko si Espero. Uy, ano yun? Boto ko kay Espero. Ba't may Judge G nandun? Ano yun? 9.5 para kay Blizzard, 9.5 para kay Espero. So yun, 3 rounds, boto ko kay Espero.
Stock 1, binoto ko si Espero. Pan ako ng jokes pero mas nagandaan ako sa mga punto ni Espero doon. At saka yung hip hoppins men, ang laking ano sa akin, putang ng hip hoppins. Kundi dahil doon sa hip hoppins na yun, boboto ko sa akin. Kaya binoto ko si Espero. Mas mga ako na binoto ko all 3 rounds si Espero. Kung comedy lamang si Blizzard, pero ano binasi ko na lang sa pagiging well-rounded. Yung punchline count tabla, pero sa akin lamang talaga ang well-rounded sa isang battle. Mas well-rounded si Espero, tugmaan sa flow, tapos yung pinaghalo pa niya, maganda yung paghalo niya ng seryoso tsaka comedy. Yes. Si Blizzard, solid yung comedy niya, pero si Espero, solid lahat. So yun, Espero. Yan ako, isang mabilis na lang, no? All 3 rounds Espero para sa akin. Entertaining yung ginawa ni Blizzard, maganda. Perfect naman yung material niya, na-spit niya ng maayos. Pero para sa akin, 10-8, all 3 rounds Espero. Uy! Parehas kami ng score ni R-Zone. Na 10-8 all 3 rounds. Nice! Nice! Shoutout kay R-Zone. Yo, Jem, binoto ko Espero. Siguro pinaka-simpleng buod. Kasi magkaiba sila ng atake, si Blizzard more on comedy, kasi si Espero balance, kaya niya nagagawa niya. Yes. Niya pinaka-simpleng buod. Sa technicalities, mas namang si Espero, mas witty yung jokes, mas creative yung mga sinasabi. Pero ang lakas ng Blizzard sa jokes, putang na. Yung round 3 kala ko kay Blizzard na, pero nahabol ni Espero sa bandang gitna padulo. So, pero dikit lang yung laban, tanga na. Hindi body-bag yun, sobrang dikit, Espero. So, ayun. Uy, inak, kumaano no. 6 threat versus K-Ram. 16. April 16. Okay. Antayin nyo yun. Pero, ayun. Hindi ko na-expect na magkakaroon ako ng kapares na all 3 rounds 10-8. Yung score ni R-Zone. So, props sa atin doon. All 3 rounds din naman yung binoto ni Antonym. Diba? Yun. Malinaw. Wala na masyadong sasabihin dito. Malinaw na nakuha talaga ni Espero yon sa hindi ko masasabing pinakamadaling paraan kasi tain na sobrang consistent din ni Blizzard, 'di ba? Nagkulang lang talaga sa mga punches, effectivity ng mga punches. Espero grabe yung performance. Wala kasi lalo na yung round 3 na sobrang nangatay 'di ba? So ayun, ito lang yung iiwan kong tanong sa video natin na to bago natin i-end to. Espero versus Pilos, kanino kayo? So, comment sa baba. Pag-usapan natin yan. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.